Good day mga kanobi, welcome back sa ating vlog Pakumadi Channel. Medyo matagal-tagal tayo na naman kanobing hindi nakapagawa ng mga videos. Pahinga talaga tayo, no? Kasi itong last breeding season hindi tayo pinalad. Sa dami nating breeders na sinalang, iisa lang po ang ating nabigay. Isa lang ang ating napalabas na buhay pala. So ngayong tanghali, medyo mainit-init pa. Yan, isang magandang Wednesday ng tanghali sa ating mga kanobi. Medyo ulan pa nga oh. Medyo makulimlim, pero mainit. Masakit sa balat. Kaya dito lang muna tayo sa ating aviary. Hindi rin tayo makatagal kasi nga mainit. Baka naman tayo magkasakit. So ngayong hapon mga kanobi, ay tanghali pala, magbibigay lang tayo ng konting tips sa ating mga kanobi. Yan, kapag ganitong season, panahon ng tag-init, so ano ba yung ginagawa ni Pakumabi sa kanyang mga alaga. Yan, so kung gusto nyo kami samahan today, tara! So yun nga mga kanobi, magbibigay tayo ng mga ilang tips. Yan. So alam ko marami na nag-content na ganito mga vlogger na mag-iibon din gaya ko. Pero i-share ko na lang din yung ginagawa ko tuwing summer dito sa ating ibonan. So noon kasi, di ba, wala pa siyang bubong. Yan. Yung mga nag-uumpisa pa lang ako mag-alaga. So ngayon meron na siyang bubong. So, yan ang ating tip number 1, no? Yung sa ating mga ibunan, lalagyan natin siya siyempre ng tabing. Kung nasa outdoor man kayo, yan, dapat may bubong talaga. Kasi sala sa init, sala sa lamig yung mga alaga nating ibon. Tapos, yan, tip number 2, ang ginagawa naman natin ay siyempre, pinaliliguan natin yung ating mga alagang ibon. So, bukod sa naglalagay tayo ng malinis na tubig dito sa kanilang ibunan, ay sa kanilang cage pala, sorry. Kanilang cage, yan yung parang swimming pool nila, gaya ng ganitong ginagawa ko. Yan, ganyan. Yan, para makapag-swimming sila. Yan, pero ngayong araw pinaliguan ko na sila. Yan, meron tayong spray bottle na nilalagyan natin ng tubig na may mixture ng metathion, or mas sa madaling tawag, kilalang-kilala mga mag-iibon ay wash out. Yan. Kasi maganda mga kanobi, may wash out din tayo sa mixture sa pagpapaligo sa kanila, hindi yung purong tubig lang. Yung wash out kasi may halo siyang gamot na nakakapag-cool down sa temperature ng ibon. So parang may cooling effect siya. So pag mainit talaga, no, pag tubig lang kasi medyo basa nga sila, pero mainit pa rin yung singaw ng katawan nila. Pero pag may metathion tayo or wash out, yan, medyo lalamig yung pakiramdam ng ating mga alagang ibon. Tsaka syempre at the same time, may gamot nga siya, nakakapagtanggal siya ng mga tick and flea, yung mga maliliit na insekto sa katawan, sa balahibo ng ating mga alagang ibon. Yan, so iwas pangangati na rin sila. Pero ang paglalagay ng mga kanobi ay hindi puro, hindi siya hindi matapang. So siguro sa isang sachet pwede siyang ihalo sa 1.5. Yun ang sa akin mga kanobi, yung ginagawa ko. Sa 1.5 kung siya ihalo sa isang sachet, tapos hahati-hatiin ko na lang siya sa separate na spray bottle para magamit ko siya sa iba't ibang araw, lalo na kapag kasagsagan talaga ng init. Tsaka maganda dun mga kanobi, kapag may natira, itatago natin siya sa medyo malamig, no? Hindi naman sa nasisikatan ng araw, no? Kahit na sa loob na siguro ng bahay, sa mga cabinet, yan, pwede siya dun. Kasi kapag nainitan yan mga kanobi, nag-iiba yung amoy, bumabaho yung mixture ng wash out tsaka tubig. So delikado na para sa ating mga alagang ibon na i-spray pa sa katawan nila. Baka yung pa maging sanhi ng kanilang magang pagkamatay.
Tsaka take note pala mga kanobi, bago tayo magpaligo ng ating mga alagang ibon gamit yung washout, siguraduhin natin na wala na yung mga pakainan nila. Yan, tatanggalin natin yung mga pakainan nila tsaka tubigan para sa gayon na pag in-spray natin, wala talagang walang maiiwan, walang mahahagip ng mga pagkain na pwede nilang makain na naambunan nung spray natin. Ang gulo, no? Basta ganon mga kanobi. Tanggalin na lang natin para safe din sa ating mga alagang ibon. Yan. Tapos yung ating tip number 3, syempre, no? Yung dito sa ating kasi sa lugar natin, open aviary tayo. Yan. Screen yung ating palibot. Magandang ventilation ng hangin dito sa ating aviary. Yan. So, kahit mainit, yung hangin ay tumatagos lang, labas-pasok, no? Pero kailangan pa rin natin ng palamigin sila kasi nga yung hampak naman ng hangin minsan ay sobrang init. Yan. So, sa mga gaya ko na nasa labas ng ibunan, yan, okay na okay yung ganito. No? Mas makakatulong para makapag cool down ngayong summer. Yan, sa mga closed aviary naman, yan, dati kasi nasa loob yung mga alaga nating ibon, di ba? So, kung meron tayo mga extra electric fan or mga pwede natin buksan yung mga bintana. Yan, pero safe dapat sila ha, para hindi naman makawala. Para yung hangin mag-circulate sa loob ng inyong ibunan. Yan, dito kasi hindi natin problema yan Yan. Hampak talaga ng hangin, papasok dito, lalabas lang dyan. Kaya wala ring amoy yung ating ibunan dito kasi hindi siya kulob. Yan. Tapos para sa ating tip number 4, syempre ito yung pinaka mahalaga sa lahat. Yan, yung pagpapalit ng tubig ng ating mga alagang ibon. Yan. Pag ganito kasing summer, no, ang mga kanobi, ang ginagawa kasi namin yan, 3 times kami nagpapalit ng tubig. Yan. Sa umaga, pagkapakain, tapos sa tanghali, papalitan natin siya ng tubig ulit, sa hapon, bago matulog. Hindi ko na inaalis itong kanilang mga tubigan kasi wala naman ditong mga daga. Hindi naman nakakakit ng daga rito at mga pusa. So, yun nga, nakababad lang sila dyan para anytime pwede silang uminom. Yung mga alaga kasi natin mga kanobi sa init, parang tao rin yan. Kailangan din nila ng tubig sa katawan, no? Lalo ngayon, no? Mainit. Mas marami silang tubig na kailangang i-take para sumigla sila. Kasi pag makakita ka talaga ng ibon na dehydrated na, yung halos hindi na nga makatayo. Yan. Tapos yung paglalagay natin ng tubig, mga kanobi, itong ating tubig na to may solution siya ng ano ba tawag dito? Dextrose powder. Yan, maganda kasi yun sa mga alaga nating ibon. No? Yung vitamins sa umaga natin binibigay yan, tapos sa tanghali pinapalitan natin ng tubig, tapos sa gabi pinapalitan naman natin ng tubig na may dextrose powder. Yan, kumbaga pinaka nila yon, kumbaga sa tao yung Gatorade, no, electrolytes. Yan, nakakuha sila ng karagdagang lakas diyan kapag merong yung tubig nyo, yung timpla ng dextrose powder. Yan, maganda sa mga ibon na yung mga naghihingalo na. Yan, makaka-recover kaagad, mabilis ang pagre-recover nila. Yan. So, siyempre, lalagyan din natin sila ng ng mga gulay. Huwag natin kakalimutan. Yan. Tsaka yung natin mga kanobi, yung vitamins. Yan. Huwag natin kakaligtaan. Tapos, para sa ating last tip. Yan. Para sa ating last tip, dapat siguraduhin natin pala mga kanobi na laging malinis yung kanilang mga poop tray. Yan. Kasi pag ganitong season mga kanobi ay mainit. Wala yan, sobrang init. Ito ang season na lumalabas ang mga langgam. Yan. Ang mortal na kaaway ng mga breeders. Langgam.
Yan. So, kung laging malinis yung ating mga pop tray, yan, malilinis, hindi, iwas siya sa akyatin ng langgam. Although hindi talaga maiiwasan, pwede naman natin siyang sprayan din ng wash out o kaya Sevin. Ingat nga lang sa pag-i-spray. Kasi pag summer talaga mga kanobi, ang daming langgam. Promise, yan ang lagi kong napapansin. Kahit nandito na ako sa taas sa rooftop, meron pa rin mga langgam talaga. Hindi mo alam kung saan lumulusot. Yan, kahit dun sa dati kong naging ibunan, ganun pa rin. So yun lang talaga, maintain mo lang yung linis ng pop tray. Yan, para hindi siya akyatin. Iwas sa pag-akyat ng mga langgam. Pag tag-ulan naman mga kanobi, yan, wala sila dyan. Nagtatago. Yan. So, pagkatong season yata sila nag-i-imbak ng mga pagkain nila. So, kaya naglalabasan yung mga langgam. Yan. So, update ko na rin kayo mga kanobi pala, no? Dito sa iilan sa ating mga ibon. Tataka kayo bakit iba-iba na naman sila. Yan. May bago tayong sinalang mga kanobi. Ayan yung dalawang ating green split ino. No, 4 kasi ang nakuha natin kay bali 5 kay sa tropa nating mag-iibon. Yan, 4 na green, yung 3 doon ay sure split ino, tapos yung isa naman ay post ino. Hindi ko na nalagyan ng tag, hindi ko alam kung alin dito sa dalawang to o yung nandito sa baba na pairing ang nakakapares ng post ino. Pero tingin ko dalawa tong split ino tong dalawa. Sila 'yon. Yan, dalawa silang green split ino, isa diyan ay split opa if-cock. Yan. Tapos dito rin sa baba, ganyan din ang pairing natin. Yan. Lagyan natin. Yan. Green din yan. Magkakamukha kasi kaya hindi na magkakapatid yung tatlo. Tapos yung isa ay parang ampo nila. Pero magkakamukha kasi nalilito ako kung sino sa kanila. Hindi ko na rin nalagyan ng leg band kung alin doon yung split. Yan. Dalawa silang green dyan. Ito maganda mga kanobi, pumapasok ko sa loob ng ng nest box. Yan, nasa loob na sila. Pero hindi pa nagne-nesting. Nasa breeding age na rin sila. Nasa 8 months na rin silang dalawa. Yan. So sana makapagpalabas tayo dito. Medyo mailap nga lang. Tapos dito mga kanobi, meron tayong isang pisa dito sa ating project na Opa Pale. Yung magulang nito. Yan, ang ating visual na blue Opa Pale. Yan, magulang din yan. Kapatid ito nung isang ibon na binigay natin kay Boss Brian Mirales. Yan. Silipin natin mga kanobi. Yan. Medyo maano nga lang tong breeder natin na to. Ay talaga magpakita nito sa camera. Yan mga kanobi. Apat yung egg niya, negative na kaagad sa pagiging pale. Yan yung parents. Medyo mabait naman yung dalawang yan, nakakabuhay naman. Ito lang talaga na last breeding natin, yung sinundan nito. Ganyan din na nangyari, isa lang din yung napisa nila, no? Isa lang din, isang green opa, possible split pale follow. Yan ang ginagawa mo dyan, ha? Ito, nawala na ng pares. Shoutout pala sa napag-outan natin ng kapares dito na isang olive green split opa, split blue. Yan, ngayon wala siyang pares. So, bala ko ipares na lang dito yung ating albino. Yan. Ito kasi hirap na ako dito, suko na ako sa albino na to. Hindi natin alam talaga kung alin yung anong gender niya. Ayaw mamaris. Ang hinahanap niya ito, itong parblo na to. Ito kasi nakaband niya dati dito sa baba. So baka ibalik ko na lang sa dyan. Kawawa naman, tignan niyo nagbabakbak na yung ulo. Nai-stress na rin. Yan. So ito yung dalawang ating possible cock, oh. Yan. Wala silang pinarisan dito sa mga green na to. Pinagsama-sama natin sila dito, di ba, last vlog. Wala silang pinarisan. Hindi ko alam kung bakit. Ano nangyari sa mga ating inolines. At ang hirap talaga pagparisin. No? Sinunod naman natin yung mga napapanood natin sa
YouTube, tsaka yung mga advice ng ilang veteranong mag-iibon. So yun nga, parang pag hindi talaga para sa'yo, hindi para sa'yo. Yan, meron pa tayong isang dilaw, yan yung galing dito sa baba. Sinama na natin yan, baka sakali na dyan siya pumaris. Sana no, may magpares dyan para naman mapakinabangan natin yung mga ibon natin na dyan. Ito rin, hindi nagtatabi na sila, di naman nag-aaway, pero hindi naman nag-mate. Ang tagal na rin nila dyan. Nasa breeding age na rin sila. Nasa 9 months na rin itong mga to. Yan. Sana mag-ano na rin sila. Mag-breed na rin. Yan. Yung ano ba yung mga pairing natin. Itong ating mga dilaw. Itong mga dilaw na to mga kanobi, pip clutch na sa atin. Wala pa rin binubuhay kahit isa. Lahat, dead on shell. Yan. Binubuksan natin lahat negative sa pagiging ino, no? So sa pagiging opa hindi ko alam kasi minsan parang may iba yung inaanak nila medyo mapulang-mapula yung katawan tsaka yung balahibo. Parang balahibo na tumutubo. Nga lang namamatay, no? So ngayon pagbibigyan ko pa sila hanggang 2 clutch pa. Pag wala talaga, gagamitin na natin tong cage nila para isa lang naman yung ibang breeder natin. Pagbigyan naman natin yung ibang breeder. Kasi gusto talaga natin itong i-breed itong dalawang to. So, dito naman sa ating bagong pair, ito, saglit lang talaga nag-pair. Nga lang, wala pa silang egg. Pero nagde-nesting na. Pares na kasing matured. Ano? Yung ating par blue ewing opa tsaka isang blue pale. Yan. Nagde-nesting na sila mga kanobi. Wala nga lang pang itlog. Yan, medyo magana yung puwet ng hen. Sana mag-egg na rin para makasabay. Ito may egg sila ngayon, 3 na naman. Sana makapisa. Tingnan natin. Pang-6 na clutch na nila to. Wow, 4 na. Parang itlog na. Kasi kagabi sinilip ko to 3 lang ngayon 4 na. So yan, itatara na natin. Yan. Sana talaga mga kanobi makapagpalabas tayo tapos makabigay tayo sa ating mga tropa pang mag-iibon. So ngayong month pala, ang napagbigyan pala natin ng ibon ay bali 5 ibon pa lang nabigyan natin sa mga tropa natin tsaka sa mga subscribers. Yan. Maraming salamat mga kanobi sa patuloy na pagsuporta sa ating munting YouTube channel. Kung bago ka pa lang sa ating YouTube channel, huwag mong kalimutan pindutin ang subscribe button at i-hit mo na rin ang notification bell para lagi updated sa mga bagong videos na gagawin natin dito sa ating mini aviary. Yan. So bago tayo magtapos, shoutout muna tayo. Shoutout tayo sa mga tropa natin dyan. Si Sir Vin Saginsin, Sir Noel Colas, kay Sir Sebastian Carl, yan kay Sir Brian Mirales, yan may YouTube channel siya. Paki-check na lang si Sir Alex Villachua, Ken Mini Aviary at Ibona ni Omar 26, yan mga tropa nating bird vlogger, yan. Ano nyo na lang, check nyo na lang yung mga YouTube channel nila. Tapos shoutout na rin dito sa ating tropa na si Brian Kilakiga, yan yung pinagbigyan natin ng isang ibon yung galing dito. Yan, sana maparami mo siya, sir. Maraming salamat sa suporta. Tapos isang malaking shoutout na rin kay Wonderwork Life. Yan. Check nyo yung kanyang YouTube channel ha. Tapos pinutin nyo na rin subscribe button. Tapos yung mga video niya, like and comment na rin kayo. Yan. So yun lang para sa araw na to. Like, share, subscribe. Ingat!